Mainit na usapin ngayon ang pahayag ni Ginoong Michael Saylor. Siya po ang chairman ng MicroStrategy at kilalang isang Bitcoin supporter. Sa kanyang interview sa PBD podcast ay binigyang diin niya na hindi niya inire-recommenda itong sa XRP sa kanyang mga kliyente dahil po sa tinatawag na counterparty risk. Ano po ang ibig sabihin nito? At paano ito naapektuhan ang pananaw sa XRP bilang isang investment. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan po siya. Nakikita po natin dito ay walang iba kundi si Ginoong Michael Saylor, ang chairman po ng MicroStrategy at isang kilalang Bitcoin supporter at saka Bitcoin maximalist. Ngayon ay ano nga ba ang counterparty risk na binanggit nitong si Ginoong Saylor? Ayon po kay Ginoong Saylor, ang counterparty risk ay ang posibilidad na maapektuhan ang value ng isang asset dahil sa dependency nito sa iba pang partido o kumpanya. Sa kaso ni XRP ay ito ay may kaugnayan kay Ripple, ang kumpanya po sa likod ng XRP Ledger. Ang ganitong dependency ayon kay Saylor ay nagdadala ng karagdagang panganib kumpara kay Bitcoin na isang decentralized at walang ganitong koneksyon sa anumang entity. Nilinaw din niya na hindi niya ire-recommenda ang anumang securities o iba pang crypto assets sa kanyang mga kliyente, hindi lamang si XRP. Ang kanyang dahilan ay malinaw. Gusto niyang iwasan ang anumang komplikasyon o posibleng issue na maaring idulot ng third-party involvement. Ngayon ay bakit mas pinapaboran ni Ginoong Saylor itong si Bitcoin? Para kay Ginoong Saylor, si Bitcoin ay ang pinakamataas na investment sa digital finance. Tinawag niya itong digital capital at isang long-term store of value, kung saan ay nangangahulugan na ito ang pinakamatibay at pinaka-stable na asset sa gitna ng volatility ng crypto market. Dagdag pa niya, si Bitcoin ay walang counterparties, isang napakalagang aspeto na nagbibigay dito ng mas mataas na antas ng seguridad. Yan. Ayon kay Ginoong Saylor, ang kanyang focus ay nasa pagbuo ng isang solid portfolio na nakasentro lamang kay Bitcoin. And ay suporta ba niya ang iba pang mga digital assets? Kahit na hindi niya i-recommenda itong si XRP, malinaw na suportado pa rin ni Ginoong Saylor ang digital asset ecosystem. Sinabi niyang naniniwala siya na makakabuti sa mundo ang paglikha ng daang-daang libong digital assets basta't sumusunod ang mga ito sa ethical, economic at saka technical standards. Sa kabila nito ay pinunto niya na ang tamang commercialization ng digital assets ay mahalaga. Ayon po sa kanya, ito ang susi para maabot ang posibleng expansion ng market mula sa kasalukuyang $3 trillion patungong $500 trillion. Ngayon ay ano ang kanyang opinion tungkol naman sa mga stable coins? Ayan, bukod kay Bitcoin ay inamin ni Ginoong Saylor na nakikita niya ang malaking potensyal ng stable coins tulad po ng USDT at saka USDC. Nakikita niya na ang mga ito bilang mahalagang solusyon sa mga bansang may problema sa ekonomiya tulad po ng Venezuela at Cuba. Paliwanag niya, ang stablecoins ay maaring maging daan sa modernization ng global financial system. Gayunpaman ay binanggit din niya ang kakulangan sa malinaw na regulasyon ng US, kung saan ay isa sa mga hadlang sa paglago ng stablecoin market. Sa tamang regulasyon ay inaasahan niyang lalaki ang market value ng stablecoins mula $150 billion patungong $10 trillion. Ngayon ay ano po ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors at saka traders. Ayan, para sa atin ay meron pong ilang bagay na dapat po nating isaalang-alang. Una ay ang pag-iingat po sa counterparty risk. Kung nag-i-invest ka kay XRP o iba pang assets na may kaugnayan sa kumpanya, mahalagang intindihin ang panganib na maaring dala nito. Pangalawa ay ang Bitcoin bilang long-term investment. Ang pananaw po ni Ginoong Saylor ay nagbibigay diin na si Bitcoin ay maaring maging stable na pagpipilian para sa mga naghahanap ng long-term growth.
At ang pangatlo ay ang potensyal ng stablecoins. Para sa mga OFW na nagpapadala ng remittances, ang stablecoins ay maaring maging malaking tulong sa hinaharap kung magiging abot kaya at mabilis ang paggalaw nito sa market. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang pahayag po ni Ginoong Saylor ay isang mahalagang paalala ng bawat crypto asset ay may kanya-kanyang panganib o risk at potensyal. Habang maganda si Bitcoin bilang long-term investment, hindi rin dapat baliwalain ang potensyal ng iba pang mga digital assets tulad ni XRP, lalo na kung ito ay ginagamit sa praktikal na aplikasyon tulad po ng cross-border payments. At sa huli, ang tamang diskarte ay ang diversification at risk management. Mag-research ng mabuti at huwag pong mag-invest ng higit sa kaya mong mawala. Kaya yan mga ka-crypto, ano po ang inyong opinion sa sinabi ni Ginoong Michael Saylor? Tama ba? Tama ba siyang tumutok lamang kay Bitcoin? O naniniwala kayo sa potensyal ni XRP at iba pang mga crypto assets? Ibahagi po ang inyong komento sa ibaba. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.